Kaya ang My Hero Academia Chapter 430 ay sa wakas na ilabas. At mula dito sa wakas na abot na natin ang finale ng serye na ito. Tama ladies and gentlemen, ito ang final chapter at ang katapusan ng My Hero Academia. Kaya ngayong araw ating tatapusin ang ating paglalakbay at tayo nagsisisid sa My Hero Academia Chapter 430 na may pamagat na My Hero Academia. Ang chapter na ito ay nagsimula sa pag-uulit ng huling pag-uusap ni Midoriya at Shigaraki sa katapusan ng digmaan, nagawa mo nang sirain ang lahat, at ito ay nakadepende sa kung ano ang gagawin ninyo magmula ngayon. Bago ito ay pumunta sa UA habang ang narration ni Midoriya sa pinakaunang chapter ng serye tungkol sa kung paanong ang lahat ay hindi na ipanganak ng magkakapantay ay naiulit maliban sa oras na ito mayroong ilang pagkakaiba. Habang si Midoriya ay sinasabing ang mga tao ay hindi na ipanganak na magkakapantay, ang bawat isa sa atin ay mayroong magkaibang anyo at hugis, pero sa kabila nito patuloy nating iniintindi ang iba, ang pagkakaiba na ito, parehong internal at external ang nagbibigay daan sa atin para tumakbo patungo sa ibang tao at hanapin ang point of intersection. Gayunpaman habang ang narration na ito ay bahagyang naputol, ang unang twist ng finale na ito ay lumitaw habang makikita natin ang walang iba kundi ang teenage Kota na nakasuot ng UA uniform, tumatakbo patungo sa silid ng mga guro habang sinasabing Big Brother Midoriya, bago tumigil at winasto ang kanyang sarili ng Deku Sensei, saan kami magtitipon para sa panghapon na klase. Habang makikita natin sa silid ng mga guro ang tumandang si Deku na nakasuot ng itim na suit na parang katulad ng sinusuot ni All Might na nagsusulat sa kanyang iconic na notebook habang ang narration ay nagpapatuloy, ito ang katotohanan tungkol sa lipunan na aking natutunan noong ako ay 17. Tama ladies and gentlemen, mayroong time skip at si Midoriya ay opisyal na guro sa UA, pero bago nating makita ang interaction ng dalawa, ang kwento ay naputol sa isang malaking montage na ipinapakita sa atin ang bahagyang sandali sa kung ano ang ginagawa ng Class 2A at ibang karakter sa panahong ito. Makikita natin ang lahat na namumuhay ng masaya at may ordinaryong pamumuhay. Makikita natin si Deku na umuuwi at nakangiti kay Inko, si All Might na tinutulungan si Gran Torino na maglakad at makarecover, ang mga mag-aaral na kumukuha ng pagsusulit at sumasali sa sports festival, si Mirko na sinusubukan ang kanyang bagong prosthetic, si Mount Lady at Kamui Woods na magkasamang nagtatrabaho, at sina Shoji at Koda na kinakamayan ng isang heteromorphic na scientist, at sa gitna nitong montage ang narration ay nagpapatuloy. Sa araw na iyon, narinig ko ang boses ng lahat at ito ang nag-motivate sa akin. Kung ang pag-iintindi sa iba ang unang hakbang para maging isang hero. Kung gayon sa araw na iyon, ang lahat ay naging greatest hero. Bago makikita palalo natin ang buhay ng iba katulad ni Tokoyami at Hawks na nag-uusap. Si Aizawa at Present Mike na nasa isang puntod na marahil binibisita ang puntod ni Oboro. Si Endeavor kasama si Ray at ang kanyang mga sidekick, si Deku at ang iba na muling kinakatagpo si Melissa. Ang libro ni Spinner tungkol sa League of Villain na ibinibenta sa bookshop, si Mr. Compress na binabasa ang nasabing aklat, si Bakugo na nagagalit sa rehab, sina Deku at Ochako na magkasama sa snow na nakasuot ng scarf, at sina Kota at Eri na magkahawak ang kamay habang proud na tinitingnan sila ni Mandalay. Gayunpaman habang maliwanag at kalugod-lugod ang mga sandaling ito, katulad sa tunay na buhay ang lahat ay hindi maliwanag at bahaghari. Sa gitna nitong masasayang sandali makikita din natin ang kamay ni Midoriya na hinahawakan ang dahan-daang naglalahong embers ng One for All at habang tayo ay binati nitong huling sandali ng montage na ito ni Ada na nagbibigay ng speech bilang class representative sa panahon ng kanilang third-year graduation kay Bakugo at Monoma na pinasabog ang pader sa likod ni Ada bilang tradisyon ng UA, habang ipinagpatuloy ni Midoriya ang kanyang narration. Nagawa kong mamuhay sa isang pangarap na dapat sana ay imposible, ang kwento na nagsimula noong ang aking katawan ay kumilos bago maaari akong mag-isip ay malapit ng matapos, kaagapay ang embers ng One for All habang makikita natin ang embers na naglalaho ng tuluyan sa kamay ni Midoriya, paalam One for All. Pero sa kabila ng pagkawala ng One for All ang narration ay nagpapatuloy, gusto ninyong malaman kung bakit pa rin ako nagsusulat, dahil mayroon pa ring mga ilang pahina ang natitira.
At mula dito ang kwento ay naputol sa 8 taon pagkatapos ng Final War arc kung saan makakakita tayo ng grupo ng middle school student na nakikipag-usap sa kanilang guro tinatalakay ang tungkol sa kung ano ang kanilang gagawin kung sila ay tatanda. Sinabi ng isang mag-aaral na gusto niyang magtrabaho sa laboratorio ni Hatsume habang makikita natin ang imahe ng matandang si Mei Hatsume. Sinabi ng isang mag-aaral na gusto niyang maging magaling na doktor katulad ni Dr. Yoshida, at sinabi ng isang mag-aaral na gusto niyang sumali sa tech company nila Brava na GL Incorporated. Kung hindi ninyo alam, ang GE ay kumakatawan sa Gentle at L ay kumakatawan sa La Brava, pati na rin sa isang cute na maliit na fact makikita natin si Gentle at La Brava dito, at habang sila ay parehong may wedding ring sa kanilang daliri na maaari nating akalain na sila ay nagpakasal. Pero ano paman, habang ang mga mag-aaral ay sinasabi ang gusto nilang maging, isang maingay na mag-aaral na may pamilyar na mayabang na attitude ang sumigaw na gusto niyang maging isang hero, at siya ay lumingon at tiningnan ang isa pang mahiyaing lalaki sa kanyang klase na ating na lamang nagngangalang Dai na gusto ding maging hero, at minaliit niya ito na sinasabing hindi niya magagawa ito dahil sa kanyang mahinang quirk. Si Bakugo version 2, ibig kong sabihin ang maingay na lalaki ay ipinagpatuloy na sabihing sa panahon na ito mayroong maliit na villain at mayroong kaunting nangangailangan ng hero, kaya sa modernong panahon tanging ang mga may malalakas na abilidad ang may pagkakataon na maging isang hero. At sa opinyon na ito ang kwento ay napunta pagkatapos ng klase kung saan makikita natin si Dai na naglalakad ng mag-isa na sinasabi kung paano ang mga tao ay nagbago. Noong siya ay bata pa, ang lahat ay gustong maging hero katulad ni All Might, Endeavor, Best Jeanist, Deku o Dynamite, pero ngayon tila silang lahat ay nag-move on mula sa pangarap na ito, kinukuha ang iba't ibang daan na gumagawa sa kanya para ma-insecure at makaramdam na parang isang bata na patuloy na naniniwala na isang araw siya ay maaaring maging katulad ng mga greats. Kaya inisip niya sa kanyang sarili na ito ang dahilan kung bakit siya ay pumupunta sa estatwa ni All Might pagkatapos ng kanyang klase. Pero mula dito ang kwento ay naputol mula kay Dai at napunta sa ating pangunahing cast kung saan makikita natin kung ano ang eksakto nilang ginagawa pagkatapos ng time skip. Ang una nating nakita ay si Shoji na tinatanggap ang kanyang Imamura Award sa kanyang pagsisikap na malutas ng mapayapa ang prejudice-based incident, at habang tinatanggap niya ang award, iniaalay niya ang award na ito sa lahat ng heteromorphs na nagmarches sa hospital 8 taon ang nakakaraan na sinasabing siya lamang ay nandito salamat sa kanilang will. Pagkatapos tayo ay napunta kay Ingenuum, Froppy, Kriti at Uravity team na bonibisita ang mga eskwelahan sa bansa, at dito natin nalaman na ang sumunod sa kaganapan ng digmaan si Uraraka ay nag-set up ng Quirk Counseling Expansion Project na tinutulungan ng mga tao para ma-deal at ma-overcome ang anumang issue na marahil kanilang hinaharap salamat sa kanilang quirks, at ito ay isinaalang-alang na isa sa pinaka-essential na aspeto sa lipunan ngayon. Kaya sa huli ang sakripisyo ni Toga ay hindi walang saysay. Pati na rin ang isa pang cute dito ay makikita natin ang hero costume ng tumandang si Uraraka, pati na rin makikita sa kanyang leeg ang maskara ni Midoriya mula sa kanyang dating hero costume. Pagkatapos tayo ay makakakuha ng isang panel ng Teenage Eri na may gitar at ang kanyang mga kaibigan mula sa music club, bago bumalik kay Midoriya at Aizawa sa UA. Kung saan ang ngayong maikling buhok na Aizawa ay ipinapakita kay Midoriya ang video ni Bakugo na sinisigawan ng sibilyan dahil sa pagbivideo sa kanya ng malapitan, habang ipinaliwanag ni Aizawa na kung patuloy niyang gagawin ito si Todoroki siguradong lalampasan siya sa hero ranking. Kahit bilang isang matanda siya pa rin ang parehong dating explosion boy. Pagkatapos nagpatuloy sina Midoriya at Aizawa na pag-usapan si Todoroki na inihayag na ang tipikal na Todoroki fashion, siya ay nagpapatrolya araw at gabi at tinatrato ang lahat ng kanyang tagahanga ng mabuti na humantong para maniwala si Midoriya na siya ay nasa daan para lampasan si Mount Lady at Kamui Woods, at kung siya ay magpapatuloy ay posibleng kahit si Mirio sa hero ranking, inihihint na si Mirio ang marahil kasalukuyang isinaalang-alang na number 1 hero. Ito din ay interesanteng sabihin dito na sina Monoma at Honuki ay maganda ang pwesto sa ranking, at pati na rin si Shoto ay gumawa ng kanyang sariling pangalan na halos walang nagsasabi sa kanya na siya ay anak ni Endeavor. Habang ang dalawa ay nag-uusap tungkol sa kanilang dating mag-aaral at kaklase, tinanong ni Aizawa si Midoriya kung siya ay nakakaramdam ng kalungkutan na siya ay wala doon, na kanyang namang sinagot na sa panahon ng speech ni Fuwa sa chapter 425 na pagtanto niyang maaari niyang gamitin ang kanyang kaalaman at karanasan para tulungan ang ibang tao kahit walang isang quirk,
at inisip niyang ito ay cool na paraan para mabuhay. Pagkatapos tinanong niya si Aizawa kung iniisip niya ang parehong bagay, pero sinabi ni Aizawa na iniisip niyang maging strikto si Midoriya sa kanyang mga mag-aaral. Sa panahong ito, ang karamihan sa mag-aaral na pumasok sa UA ay iniisip nilang sila ay garantiyang magiging hero at gagawa ng malaking bagay, bagaman importanteng maging strikto para sila ay hindi maging arrogante. Pagkatapos ang sumunod dito ay ang kwento ay napunta kay Midoriya na tila malungkot na naglalakad sa kalsada kung saan nagsimula niyang isipin ang tungkol sa kung paano malimit niyang makita ang sinuman sa kanyang kaibigan magmula noong graduation wala sa kanilang day off ang magkakapareho. At habang iniisip niya ito hindi lamang niya napansin ang Tokoyami merch na ibinibinta at si Kirishima na nasa TV pero pati na rin ang grupo ng bata na tumatakbo na nagkukunwaring si Kirishima at isinisigaw ang Unbreakable. Gayunpaman habang ang mga bata ay tumatakbo ang isa sa kanila ay napatid at halos may tama sa lupa na nagdulot kay Midoriya para sa bukas siyang iligtas, at nagawa niyang mailigtas ang bata mula sa malakas na pagkakadapa. Gayunpaman pagkatapos niyang magawa ito napansin din ni Midoriya na may isa pang tao ang gustong tumulong sa bata, pero nadapa bago niya maabutan ang bata, ang taong ito ay walang iba kundi si Dai. Pagkatapos na makita ni Dai si Midoriya at makilala siya bilang ang great hero na si Deku, mabilis niyang sinabi ang kanyang insecurities tungkol sa hinaharap at kung paano siya ay palaging pumupunta sa estatwa ni All Might kung siya ay nakakaramdam ng kalungkutan. Sa wakas tinapos niya itong maikling speech sa pamamagitan ng pagtanong niya kay Midoriya ng maaari ba akong maging isang hero katulad mo at ni All Might. Pagkatapos na marinig ito naalala niya ang kanyang sarili na tinatanong si All Might itong parehong katanungan, at habang ginagawa niya ito, nagsimula niyang suriin ang quirk ni Dai sa kanyang tipikal na Midoriya fashion. Inihahayag na si Dai ay may kapangyarihang bumunot ng plato sa kanyang buhok. Ang breakdown na ito ng kanyang abilidad ay nagpatakot kay Dai noong una, pero mabilis niyang napagtanto na ginagawa ito ni Midoriya para makahanap ng magandang paraan para tulungan siya. At pagkatapos na makumplito ang kanyang pagsusuri inisip ni Midoriya sa kanyang sarili na ngayon ito ang aking oras para magbigay ng pangarap sa mga tao. Bago ipinagpatuloy niyang sabihin kay Dai na siya ay magiging ayos lamang. Dahil anuman ang abilidad ng kanyang quirk ang kanyang katawan ay gumalaw para tulungan ang bumabagsak na bata bago pa man maaaring mag-isip ang kanyang katawan. At habang si Midoriya ay nagsisimulang maglakad kasama si Dai at makikita natin ngayon na ang estatwa ni All Might ay hindi lamang nag-iisa na nakataas ang kanyang kamay, pero pinapalibutan ng maraming ibang estatwa na sinusuportahan siya na nakataas ang kanilang mga kamay, sinabi ni Midoriya sa bata na ikaw ay maaaring maging isang hero. Pagkatapos nagpaalam si Midoriya kay Dai na sinasabi sa kanya na gawin niya ang kanyang makakaya, at ang sumunod nating nakita ay si Midoriya na muling tumatayo sa labas ng iconic na gusali ng UA na ngayon ay bilang guro iniisip na kung sinasabi ko na hindi ako nalulungkot, ako ay nagsisinungaling, gayunpaman at least maaari akong mag-encourage ng ibang tao katulad nito, at ito ang kwento kung paano kaming lahat naging greatest heroes. Sa huling panel opisyal nitong sinabing My Hero Academia end, gayunpaman sa final twist si All Might ay dumating sa kawalan at winasak ang salitang end gamit ang kanyang kamay habang siya ay pumunta sa harapan ni Midoriya. Si Midoriya ay nagulat sa ngayong tumandang si All Might na sinasabi sa dating number 1 hero na kahit hindi dapat siya pumunta dito, maaaring sunduin niya ito sa airport, pero sinabi ni All Might na siya ay nandito dahil siya ay may surprisang regalo sa kanyang dating disciple. Habang inilalabas niya ang isang teknikal na nagmumukhang briefcase ipinagpatuloy niyang sabihin na ang data na kanilang nakuha mula sa kanyang laban kay All for One 8 taon ang nakakaraan ang nagbukas ng maraming posibilidad. Sinasabing ang teknolohiya ay nag-evolve katulad ng mga quirk, pagkatapos na makita ni Midoriya ang briefcase at ngayon maintindihan ang eksakto kung ano ito, sinabi niyang ang isang katulad nito ay nagkakahalaga ng malaking pera. Pero sinabi ni All Might na ang bagay na ito ay ginawa ng kanyang kaibigan mula sa US marahil tinutukoy si Melissa at Mei Hatsumi at pinagastusan ng kanyang Class A alumni lalong-lalo na si Bakugo. At habang tinitingnan ni All Might ang muling lumuluhang si Midoriya siya ay ngumiti at sinabing isa puso mo itong tatanggapin, nakuha mo ang kapangyarihan na ito ng tapat, at habang si Midoriya ay ngumiti,
Sa sumunod na panel makikita natin si Bakugo sa kanyang hero outfit, iniaabot ang kanyang kamay, isinisigaw halika Deku, habang ipinapaliwanag ni Hawks na mayroong landslide sa lansangan at kailangan nila ng grupo ng heroes para resolbahin ito. Pagkatapos makikita natin si Midoriya na tumalon sa itaas at habang siya ay lumingon kung saan siya tumalon nakita niya ang ngumingiting kaluluwa ni Shigaraki. Bago napunta sa huling double spread panel ng seryeng ito kung saan makikita natin ang buong Class 1A nang magkakasama muli kasama si Aoyama at Shinso sa kanilang hero outfit bilang adult kasama si Midoriya sa kanyang support item super suit para tumulong sa request ni Hawks habang tayo ay iniwan ng huling salita. Ito ang kwento kung paano kami magpapatuloy na mag-abot ng kamay. At dito nagtatapos ang Chapter 430 at My Hero Academia, kaya kung nagustuhan mo ang video ay mag-iwan ng like at para sa iba pang anime content ay mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood.